Grabe ho yung interview, latest interview ni Torre, tila parang iiyak na ho ata siya. Gago! Hindi, yun ho yung obserbasyon ho ng mga kababayan natin na para bagang napaka-defensive niya at parang konting na lang ay mukhang bibigay na. Naku, alam mo Torre, ako naintindihan ko ikaw. Hindi, totoo, naintindihan ko. Kahit ako siguro kung nasa kalagayan mo ako, talagang maluluha ako. Mantakin mo ba naman, gawin mo na ang lahat, di ba? As in, naging para kagang lapdog, ika nga, o sunod-sunuran na aso sa iyong amo, tapos bigla kang ilalaglag. Ay, naku, grabe ho. Hindi ko kakayanin niya kung ako, hindi, totoo, masyado yan, ha? Iiyak talaga ako niyan, ha? Muntakin mong yun, kahit ikaw ay tinawag na most hated PNP chief at talagang nagalit sa iyo ang buong taong bayan, ay sinunod mo ang kautusan na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. At grabe ho yung natanggap mong batikos dahil nga naman palpak, di ba? Gago! Mantakin mo, dalhin mo ang dating Pangulo na siyang nag-angat ng sahod ninyong mga pulis, sahod ng mga sundalo at iba pang uniform personnel. Grabe ho ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte, and yet ikaw ang nambuli sa kanya nun. Gago! Diba? Kaya talagang sabi ko nga, alam mo, nakakalungkot tong dinanas ni Torre. Sobrang ito'y pambababa sa kanya. Mantakin mo, wala pa ho siyang mas mabilis pa yung niya, yung sinasabi niya na 3-minute o 5-minute response. Ngayon, wala pang, I think it's almost 5 months, si baka kagad. Kahihiyahiyayo yan. At saka ito, literal, you're fired. Yung iba kasi, pinag-resign. Ikaw, you're fired, di ba? Diyan sa position mo, you are relieved. Naku, pambira, sakit sa puso nun. Gago! Hindi, meron daw kasi nangyari nung mga nakaraan, yung panahon ata ni Ping Lacson. Pero iba ang dahilan. It's not because pasaway ka. Hindi ganon, hindi ganon. Ito, kaya ka di umano tinanggal at finay dyan sa iyong position dahil alam naman natin, lumalabas na mga balita. Sinabi na Rimulya, pasaway ka, di ba? Hindi ka sumunod sa sinabi ng Napolcom na lumagpas ka sa iyong otoridad. Kaya tuloy na sibak ka dyan sa position mo. Pero kasi, alam mo, hindi ako, I'm trying to understand kung bakit ganito ang nangyari dito kay Torre. This is something na alam mo yon, parang sobra naman niyang pamamaliit sa'yo. Parang hindi na lang hinantay na matapos ka, magkasakit ka. O alam mo yon, mag-imbento ka ng other reason, like health reason. Hindi, talagang sa kasagsagan ng awayan nyo, alis ka na dyan. Ganon di ba? Kaya ngayon, nung ikaw yung in-interview na, hindi na maipintay mukha mo. Hindi totoo. Gago! Hindi na natin maintindihan kung ano yung sinasabi mo at parang tila talagang ka na, parang disheartened, ika nga. Di ba? Tapos sasabihin niya pang hindi daw siya bitter o hindi daw siya galit sa administrasyon. And yet, nung tinanong siya kung tatanggapin niya, ang sagot niya, wala pa kang alok, paano ko tatanggapin? Di ba? Alam mo naman na yun ay pamidya lang ng Malacanang Pero wag ka mag-alala. Eto wag ka mag-alala kasi yung matinungang tao, na katulad ni Attorney Vic, si Attorney Vic Rodriguez, talagang 6 na taon na nasa tabi ni Pangulong Marcos yan. 6 na taon na talagang naging utusan yan bilang abogado ni Marcos. 6 na taon talagang nagtrabaho para kay Marcos at walang ginawang masama. Yun ang talagang masakit. Sinibak yun dahil, hindi, alam mo, although hindi pala sinibak, sorry, not the word sinibak, nag-resign. Kasi siya talaga nag-resign. And yet, alam mo yon, ang punto kasi dito, nung siya ay binabanatan na, di ba, ng mga tao ni Marcos, hindi man lang siya pinagtanggol ni Marcos. Yun yung sad dun di ba? Hindi man siya sinibak,
the mere fact na tinalo siya dahil hindi siya pinagtanggol ni Marcos ay malaking bagay po yun, di ba? Huwag ka mag-alala, di ba? Dahil ikaw naman kahit pa paano deserving. Si Attorney Vic, deserve niya nasa tabi ni Marcos dahil talaga naman naging loyal. And yet, hindi lang siya pinagtanggol ni Marcos kaya napilitan na siya mag-resign. Ikaw, pasaway ka naman daw. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Tanggapin mo na lang na isa kang pasaway. O, di ba? Panoorin natin itong sabi ng mga netizen, mangiyak-ngiyak ka daw dito. Hindi ko pa napapanood to. Tingnan nga natin. Hindi, sabi nila sa akin, Banat Bay, panoorin mo yung interview ni Torre. Mangiyak-ngiyak siya dun para siyang natataing di maintindihan. Para siyang bagang tuliro. Alam mo yung tuliro? Panoorin natin. Tingnan nga natin. Komento nga kayo kung ano ma-observe niya dito kay Torre. Sana si General Nicolas Torre kaugnay ng Grabe naman yung picture ng ng News 5, pambihira. Talaga namang ito naman itsura, di ba? Hindi maipinta. Ano nga uli yung sinabi mo, General Torre, pagpangit? Ano yung sinabi mo? Nakalimutan ko na. sa kanya bilang PNP chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sama ng loob itong si General Nicolas Torre III at suportado pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga siguro niya, matapos siyang sibakin ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre ay magsisilbi pa rin po siyang pulis dahil inalis lang naman muna siya bilang appointee. At ang sabi po niya ay hindi siya nakapunta doon sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi pa muna yan sinagot ni Torre kanina, pero ang sinabi niya, mag-i-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay mag-hain siya or magpa-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Torre. Pakinggan natin itong... Hindi, i-give up mo na rin yung 4-star mo. Pambira kaya, mahiya ka naman ng konti. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung, kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw, isa lang ang pwedeng humawak ng 4-star, di ba? At syempre, yun ay usually talagang nasa PNP chief. Since nasibak siya sa pagiging PNP chief, yung 4-star daw ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, kahit papaano, ang espiritu ng batas ay nagsasabing, if you are a honorable person, at ikaw ay natanggal sa trabaho, at least have the honor of giving up the 4-star. Di ba? Yung estrella mo dyan, give it up in a honorable way. Di ba? Ibigay mo. Siguro, hindi naisip nung batas na may mga makakapalang mukha talaga, di ba? Meron talagang mga Pilipinong sinibak ka na, ayaw pa ba isoli yung pagiging 4-star? Hindi naisip ng batas yun. Siguro, kaya ayan, nangyari ngayon sa kanila. Di ba? Sabi ko nga, hindi ba? Boxing ka pa. Nanalo kang walang kalaban. This time, natalo ka nung kalaban mo. Bakit? Hindi kasi, ano ba ginawa niya? Dinemote niya yung second to the highest na si Nartates Dinemote niya, nilagay niya sa Mindanao. Binato niya talaga sa Mindanao At doon nag-react ng Napolcom, pinababawi sa'yo, hindi mo binawi. Ayaw mo. Sabi sa kanya, ayaw mo sumunod. Okay, sige, sibak ka dyan. Palit namin si Nartates. Ayun. Yan ang tinatawag na knockout. Di ba? Sa akin, sa akin, kung may natitira ka pang hiya sa buhay mo, na Torre,
kung meron ka pang natitirang dangal sa buhay mo, give up mo na yung pagiging pornstar mo. Ako na lang magbigay sa iyo ng yung tinatatak na pornstar. Tatatakan na lang kita. Alam mo yung elementary na bigyan kita nun. Kanyang pahayag. I've been officer for more than 30 years. Wag kang wag kang pabihira naman. Gago! Kayo naman Kayo masyado nyo naman. Kayo kasi mga netizen, yung mga netizen kasi din, mga gago din minsan. Sabi ba naman, ba't yung itsura niya, no? Na halatang galing sa galing sa talagang, yung parang humahagul-hugul na bata. Hindi, may nababasa kasi kung gano'n Ba't ganyan yung itsura ni Torre? Para siyang galing na sa humagulgul na bata at umiiyak. Di ba? Parang kunwari mag-iis. Kasi ganyan May mga mga kaibigan tayong ganyan Kunwari, kakahiwalay lang, iniwan ng jowa, iniwan sa mas mayaman, o di kaya iniwan sa mas pogi, o di kaya iniwan sa mas bata, o di ba? Na biglang hindi, okay lang ako. Okay lang ako. No hard feelings. Pero sa totoo lang, durog na durog. Hindi, ganun Huwag nyo namang, kayo naman mga kababayan, ang sama ng ugali ninyo. Huwag nyo namang sabihin yan kay Torre. Hindi maganda yan. Kawawa na nga yung tao. Masyado nyo pang binubuli. Di ba? Kawawa na nga yung tao. Masyado na nga siyang napahiya. Tapos binubuli nyo pa, sinasabihan nyo pang umiiyak o iyakin. Huwag ganun. Hindi maganda yan. Pangarap pa naman niya maging mas mataas pa sa PNP chief. Di ba? Kayo naman, mantakin mo lumabas yung mga video niya na para siyang presidente. Tapos biglang ganyan ng dinanas. Huwag naman ganun. Nasakit nun Pagkatas mong, hindi kasi, pambihira. Hindi naman lalabas yung video na yun kung walang nag-video sa galing sa kampo nila. Kasi mga malalapit lang doon sa posisyon na yun, mga pulis. So binidyo ng pulis yun para i-upload. Tapos, pambihira naman kayo. Hindi, sasama ng ugali ninyo. Hindi ko gusto yung mga ganyang kaugalian nyo. Pagkatapos na mapahiya nung taong ilang beses, ganyan pa yung ugali ninyo na sasabihin ninyong iyakin ito, umiiyak ngayon. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala. Look me into the eye. Look into my eye. Sabi niya, do I look like I'm bitter? Gusto mo ba sagutin ka ng tambayan? Siyempre, yung mga media, hindi ka sasagutin yan. Alam mo naman yung mga yan, busog yan di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mahirap sumagot. Ang mga medyang busog, mahirap sumagot yan. Pero ako, pwede ko sumagot sa'yo, tsaka yung mga taong bayan. Huwag mo nang antayin yung sagot ko. If you look like, o if you look bitter. Yung taong bayan, kayo, ano sa tingin ninyo? Bitter to o hindi? Akong sama ng loob. Ayan, pag medyo tumataas na tono ng boses, yung para ba, ganun-ganun na. Alam mo na yan. Hindi, di ba? May nagsabi nga sa akin, pag ako daw na tumataas ang boses, yan. Pag nagwawangin ka na, di ba? Ganun Tingnan natin, I've been an officer for more than 30 years. Tapos bigla ka nalaglag. Gago!